Linda, tignan mo. 5 piso lang ang hiniram ng mga mahihirap na yun pambili ng tinapay. Pero 50 nang binaya dahil sa interes. Walang mas lulutong nakita kundi mula sa mga hikahos. Yan ang gusto ko sa'yo, Berto. Ang mga mahihirap, sila ang ginagawang ginto ng matatalino. Pasensyahan na lang dahil hindi sila nakapag-aral. Samantalang tayo, busog na busog sa kaalaman. Kaya naiisahan natin sila. Katulad ng plano, basta meron silang pambayad, mapapasa atin lahat ng ari-arian nila. Malakas na halakhak ang naririnig sa isang kabahayan sa nayon. Ito ang pinakamagarang bahay kumpara sa mga bahay na nasa ibaba na naghihikahos sa hirap. Naroon si Aling Linda at Mang Berto na nagkakasiyahan sa perang nalikom nila mula sa kanilang pagpapautang. Hindi magkamayaw ang saya sa kanilang mga muka habang hawak ni Mang Berto ang supot na puno ng barya at gusot na perang papel. Nakangisi siyang parang bata habang ibinubuhos ang laman sa baol na nakalagay sa gitna ng sala. Mabuti na lang at sinimulan natin ang negosyo nating pagpapautang na may malaking tubo. Akala nila porke matagal na pwedeng bayaran, mapapadali ang buhay nila. Pero hindi nila alam, ginugulangan na natin sila. Akala nila may mabuti tayong kalooban na handang tumulong kapag nangangailangan. Hindi nila alam, pinapasok natin sila sa tapal system. Nauutang sila para mabayaran ang utang nila hanggang sa unti-unti na silang malubog. Kaya inasawa kita eh. Matalas ka sa ganitong bagay. Hindi ako nagsisisi na isinugal ko ang lahat ng perang meron ako at nagtiwala ako sa'yo, Linda. Ngayon, matutupad mo na rin ang pangarap mong lumangoy sa pera. Pupunain ko ng pera ang bahay na to, Berto, hanggang sa lahat ng makita mo ay maging ginto. Ang mga bagay na hindi ko nakuha ng bata ako at hindi ibinigay sa akin ng mga magulang ko, ngayon ko pupunan. Walang makakapigil sa akin, Berto. Habang magkausap ang mag-asawa, lihim naman silang napapakinggan ni Aya. Si Aya ay 19 anyos pa lamang at naroon siya sa tapat ng bahay ni na Aling Linda at Mang Berto para sana'y manghiram ng pera. Ngunit dahil sa mga narinig, parang gusto niya nang umatras. Kaya pala masama ang kutob ko sa kanilang mag-asawa. Ganito pala ang modus nila. Iniisa nila ang mga tao. Ilang beses ko na rin kasing sinabihan si inay na itigil na ang pangungutang eh. Pero paulit-ulit lang na ginagawa dahil kapos ang sinasahod ni itay. Hindi na yata kami makakawala sa sumpang ito. Pero kung hindi ako manghihiram kina Aling Linda, saan naman ako kukuha ng pera? Walang pambaon ng mga kapatid ko at wala rin kaming pambili ng gatas. Kung bumali na lang kaya ako, tutal naman tumatanggap din ako ng labada kina Aling Linda. Kaso hindi ko pa tapos labhan dahil inuuna kong tapusin yung mga assignments ko. Naputol naman ang pagkausap ni Aya sa kanyang sarili nang makita siya ni Mang Berto. Oh, Linda, may bisita ka. Nakaabang sa pintuan. Aya, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Tapos na ba mga pinalaban ko sa'yo? Dala mo na ba? Pasensya na ho, Aling Linda. Hindi ko pa ho nagagalaw eh. Aba, nung isang araw ko pa yung binigay sa'yo ah. Bakit ang tagal naman yata makabalik dito sa amin? Tirik na tirik ang araw oh. Bakit hindi mo pa kusutin? Mamaya umulan pa, kailan pa yun matutuyo? Pasensya na po talaga, Aling Linda. May tinatapos lang po akong gawain para sa school. Pero pangako po, maibabalik ko po sa inyo yun bukas. Nako, Iha, wala na kaming maisusuot niyan. Mabuti pa, ibalik mo na lang sa akin. Bibili na lang ako ng washing machine. Ako na maglalaba. Hirap talagang umasa sa ibang tao. Napakabagal, kaya hindi umuunlad eh. Nakapamewang si Aling Linda habang masama ang tingin kay Aya. Si Mang Berto naman, palihim na sinasalansa ng mga pera nila para hindi pag-interesa ng ibang tao. O ano, Aya? Ano pang iniintay mo? Bakit nandito ka pa? Umalis ka na at kunin mo na mga damit namin. Hindi na kami magpapalabas sa'yo. Kayo na nga ang tinutulungan ang kukupad nyo pa? Huwag naman po, Aling Linda. Kailangan ko po ng trabaho para kahit paano hindi na po ako humingi ng baon sa mga magulang ko. Lalaban ko na po yun ngayon din.
Kung ayaw mo palang mawalan ng trabaho, ayusin mo. Last chance mo na to, Aya, ha? Sinasabi ko sa'yo. Napayuko na lamang si Aya habang kinukutingting ang kamay. Pinipigilan niyang umiyak dahil nakakaramdam siya ng takot. Nakakakaba naman kasi talagang kausap ang mag-asawa, lalong-lalo na si Aling Linda. Oh, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto ko lang pong magbaka sakali, Aling Linda. Pwede ho ba akong bumali? Kailangan lang po kasi talaga ni inay ng pera ngayon. Ano? Aba, hindi ba't may utang pang nanay mo sa akin? At bakit bumabalik ka na agad? Paano kung hindi mo laban ang mga damit namin? Lalaban ko nga po, pangako, Aling Linda. Mamayang hapon, dadaling ko na po rito sa inyo ang mga damit nyo. Paano ako makakasiguro na totoo ang mga sinasabi mo, ha? Mamaya niloloko mo lang ako. Baka hindi ka na bumalik at baka hindi mo isoli ang mga damit ko. Mamahalin pa naman ang mga yon. Isusoli ko po, Aling Linda. Magtiwala po kayo sa akin. Pakiusap po, pagbigyan nyo na po ako. Matagal na rin naman po kung tumatanggap ng labada mula sa inyo. Pagbigyan mo na yung bata, Linda. Baka umiyak pa yan dyan at may makakita. Sige ka, baka pumangit pa ang imahe natin. Saka bukas palad naman tayo sa mga humihingi ng tulong, hindi ba? Nakangisi si Mang Berto habang itinataas ang kilay. Makahulugan din ito kung tumingin sa asawa at tila ba nagkakaintindihan sila ni Linda. Kung ganon, kung desperada ka na talaga, pababalihin kita sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, Aling Linda? Hindi ba 200 ang binabayad ko sa'yo? Gagawin kong 100 na lang dahil kailangan mo na ngayon. Po, pero bakit naman po kalahati agad ang kaltas? Ganon talaga. Bibigyan kita ng pera kahit hindi mo pa naman nalalaban ang mga damit namin. Hindi ba't lugi pa nga ako kung sakasakali? Pero Aling Linda, ibabalik ko naman po talaga yung mga damit nyo. Lalaban ko na po ang mga yun ngayon pag uwi ko. Aba, sino bang dapat masunod? Sinong mas nangangailangan? Kung gusto mo ng buong sahod, maghintay ka ng 1 linggo para makuha yon. Napakagat sa labi si Aya. May pagsisisi sa kanyang sarili, ngunit wala siyang pagpipilian. Ngayon niya na kailangan ng pera. Hindi ba't patas lang naman ang patakaran namin? Kapag nangungutang ang nanay mo, hinahayaan ko siya magbayad kung kailan niya gusto. Tinatanong ko rin naman kayo kung papayag ba kayo o hindi. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Kaya ano, babalik ka ba ngayon o maghihintay na lang? Babali po ako, Aling Linda. Payag na po ako sa 100. Napayuko si Aya. Ang mag-asawa naman ay nagkatinginan at kapwa na pangiti. O sige, hintayin mo ako dyan at kukuha ko ng 100. Basta yung mga damit namin ibalik mo na mamaya dahil kung hindi, hindi ka na talaga namin kukunin sa susunod. Opo, Aling Linda. Naiintindihan ko po. Kumuha si Aling Linda mula sa baul saka yun binigay kay Aya. Malawak ang ngiti sa mga labi ng babae dahil muli may naisahan na naman siya. Ito ang 100. Sige na, umalis ka na. Yung mga pangako mo ipapabarangay kita kapag tinakasan mo ko. Nang umalis naman ang dalaga, ay siyang pagtawa ng malakas ni na Aling Minda at Mang Berto. Napakatalino mo talaga, Linda. Hangang-hanga ako sa'yo. Abay, dapat lang, Berto. Kung hindi tayo magiging matalino, sayang ang pagkakataon. Pero Berto, ayoko na magpalabas sa batang yon. Bumili na lang tayo ng washing machine. At gusto ko yung pinakamagandang klase Dapat makita ng lahat na may bago tayong appliances para mainggit sila. Pagkatapos, magbenta tayo ng gano'n ng may malaking tubo. At dahil wala silang pera, tiyak na mangungutang na naman sila sa atin. Aba, magandang ideya yan, Linda. Lalo mo ko napapabilib. Hayaan mo, ngayon din bibilang kita. At mamaya, pagdating ni Aya, dala mga damit natin. Kakausapin ko siya na hindi na natin siya kailangan. Tama, Berto. Hindi ko kailangan na mabagal. Ang mga hindi nakapaki-pakinabang, dapat nang itapon. Samantala,
Si Aya naman ay umiiyak habang naglalakad pa uwi. Mabigat ang loob dahil sa nangyari kanina sa bahay ni na Aling Linda at Mang Berto. Pinupunasan niya pa ang kanyang pisngi at pinipigilan ng paghikbi. Napakagahaman talaga nila sa pera. Alam ko naman ang ginagawa nila. Pero wala akong lakas ng loob na lumaban at ituwid ang baluktot nilang pag-uugali. Dahil unang-una, kailangan ng pamilya kong pera. Pero saan ako dadali ng 100 piso nito? Kulang na kulang pa to para punan ng maghapon naming gastusin. Pinilit niya namang kumalma dahil malapit na siya sa kanilang bahay. Ayaw niyang makita ng kanyang pamilyang nagdaramdam siya. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina na si Nanay Dalisay. Oh anak, nariyan ka na pala. Nakahiram ka ba kay Linda? Hindi po, Nay. Bumali na lang po ako. Bumali? Opo. Ito po ang 100 binigay po sa akin ni Aling Linda. Bayad po yan sa paglalaba ko. Sige po, Nay. Uumpisahan ko na po ang labahin ko. Pero anak, hindi ba't 200 ang binabayad sa'yo ni Linda? At saka pera mo ito. Bakit kailangan mong bumali para sa amin? Kasi Nay, mas maigi na po yung galing sa pinaghirapan ko. Kesa umutang na naman po kayo. Papatong na naman ang interes. Lalo po tayong malulubog niyan sa kahirapan. Anak, ako naman ang magbabayad nun. Hindi mo yun problema. At ito, sagutin mo nga ang tanong ko. Bakit 100 lang? Iyan po ang kondisyon ni Aling Linda. 100 na lang daw po ang ibabayad niya sa akin dahil kailangan ko raw po ng mas maaga kaysa sa nakasanayan ng araw ng pagpapasahod. Hindi na po tayo makakapaghintay ng 1 linggo, Nay. Titirik na po ang mga mata natin sa gutom. Pasensya ka na anak kung nabawasan ko pa ang pera mo. Pangako, babawi ako. Maghahanap din ako ng trabaho na mas malaki ang kita para mas makatulong ako sa itay mo. Kung kailangan kong mamasukan bilang kasambahay, gagawin ko. Nay, kapag ginawa niyo yan, paano na ang mga kapatid ko? Sino mag-aalaga sa kanila? Ikaw anak, pwede mo naman silang bantayan, hindi ba? Kaunting sakripisyo lang para sa ikagiginhawa ng mga buhay natin. Napapikit si Aya. Gusto niyang sisihin ang kanyang ina kung bakit nag-anak ito ng nag-anak, ngunit hindi naman niya magawa. At ngayon naman ay nais pang ipasa sa kanya ang responsibilidad. Napahinga siya ng malalim nang may tumawag na lalaki sa labas ng kanilang bahay. Oh, Tomas, ikaw pala. Ang aga ng dating mo ah. Opo, Aling Dalisay. Dala ko po ang parcel nyo, 99 pesos. Ah, ganun ba? Sakto hetong 100 pesos. Keep the change, iho. Napangiwi naman si Tomas. Para naman po makakabili ako ng bahay at lupa nito. Pero salamat ho, Aling Dalisay. Si Aya ho ba nariyan po? Sumilip si Tomas at nakita niya si Aya na masama ang timpla. Kaya napalunok na lang siya saka nagmadali nang umalis. Si Aya naman ay sinalubong ng tanong ang kanyang ina. Inay, ano na naman ho yung binili nyo? Ito ba anak? Pagkain ito ng pusa. Nakakaawa kasi ang mga kuting natin. Walang makain. Nay, tayo nga hong walang makain eh. Inuna nyo pa po talaga yan. Pasensya ka na anak, hindi ko naman alam na darating na kaagad. Kagabi ko lang ito in order. Nay, kahit na. Alam niyo naman pong gipit tayo sa pera. Sige pa rin ho kayo sa pag-order. Kaya nga ho binali yan kay Aling Linda para may makain tayo. Kasi kahit ako gutom na. Tapos ang ending pala, kakalam pa rin ang sikmura natin dahil sa mga desisyon nyo sa buhay. Kaya tayo lalong lumulubog eh. Puro utang tayo. Aba anak, maghinay-hinay ka naman sa mga pananalita mo. Nanay mo pa rin ako. Kung makapagsalita ka naman parang 1,000 ang binigay mo. 100 lang naman. Akala mo may pagmamalaki ka na. Kaya nga sinabi ko sa'yo mamamasukan ako eh. Ako nang bahala. Saka para ito sa mga pusa. May dalang swerte ang mga yan, akala mo ba? Bakit ba ho kayo umaasa sa swerte? Hindi naman ho yung totoo. Ang kailangan nyo magsikap, yun ang mag-aahon sa atin sa hirap.
at hindi ang mga pesting pusa na yan. Padabog na pumunta sa likod bahay si Aya. Umiiyak siya habang inuumpisahang kusutin ang mga labada niyang nasayang lang ang bayad. Ilang oras din ang nakalipas nang matapos niya yung lahat. Hinihintay na lamang niyang matuyo yun. Mabuti na lang at nakikisama ang araw. Kaya matutupi niya na yun ng maayos at maisasauli kay Aling Linda. Sana kunin pa rin ako ni Aling Linda bilang tagalaban niya. Tumupad naman ako sa usapan at halos tumugo na nga ang mga kamay ko kakakusot para lang maisauli ko ang mga ito ngayong hapon. Sana magbagong isip niya at huwag nang bumili ng washing machine. Buhat-buhat ni Aya ang bayong ng mga damit ng mag-asawang sina Aling Linda at Mang Berto. Ngunit natigilan siya sa paglalakad nang makita ang pamilyar na kotse ni Mang Berto at lula ng sasakyang yun ang brand new washing machine. Agad na napakagat sa labi si Aya. Bumili nga sila. Ibig sabihin, mawawalan ako ng pagkakakitaan. Pinipigilan ni Aya ang kanyang mga luha. Tila ba lalo siyang nahihirapang maglakad dahil alam niyang sa pagdating niya sa bahay ng mag-asawa, tuluyan na siyang mawawala ng trabaho. Oh, Aya, saktong pagdating mo. Dala mo na ba mga inutos sa'yo ni Linda? Yan na ba yung mga damit namin? Opo, ito na nga po, Mang Berto. Aba, magaling. Tamang-tama. Nakikita mo ba tong bagong bili naming washing machine? Automatic na to, kaya hindi na kailangan pambantayan. Pagkasalang mo, ito na maglalaba, magbabanlaw at magdadowny. Ibig sabihin lang nun, hindi ka na namin kailangan. Kaya simula sa araw na ito, hindi ka natatanggap sa amin ng mga labada, okay? Pero, Mang Berto, pwede ho bang kahit paano, bigyan niyo pa rin po ako ng labada? Kailangan ko po kasi talaga ng pera. Eh para saan pa? May washing machine na nga kami. Magsasayang lang kami ng pera sa'yo. Sabi ko naman kasi sa'yo noon, galingan mo. Maswerte ka dahil binigyan ka ng pagkakataon ni Linda. Kaso wala eh, ang bagal mo. Kailangan namin yung mabilis kumilos. Katulad nitong automatic washing machine. Sige na, ibaba mo na lang dyan yung bayong at umalis ka na. Masisira pa ang araw ng asawa ko kapag nakita ka pa eh. Hindi sumunod si Aya kundi ay mas niyakap pa ang bayong. Nagulat naman si Mang Berto nang lumuhod ang dalaga sa harapan niya. Pakiusap po, Mang Berto. Kahit hindi na lang po tagalaba. Kung kailangan niyo po ng tagalinis ng bahay niyo, pwede po ako. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho para matustusan ang pag-aaral ko. Eh hindi na nga kailangan. Ano ba yung ginagawa mo? Akin na nga yan. Madudumihan pa ang mga damit sa ginagawa mo eh. Lalo lang mabubwisit sa si Linda. Tigilan mo na nga ang pagnawa mo dyan. Kung ayaw mo marinig ka pa ng asawa ko. Please po, Mang Berto. Kahit po wala mo ng sahod. Tignan niyo na lang po yung galing ko. Marunong po ako sa lahat ng gawaing bahay. Natigilan naman si Mang Berto at napangisi. Sige, pag-iisipan ko. Pansamantala, umalis ka na. Makikita ka pa ni Linda. Pinagtabuyan pa ni Mang Berto si Aya. Kaya naman ang dalaga ay wala na ring nagawa. Madilim na ang daan at bukod sa kuliglig, ingay ng pag-iyak ni Aya ang naririnig sa paligid. May multo ba dyan? Sino ka? Magpakita ka! Boses yun ng lalaking nanginginig sa takot dahil naririnig ang malakas na pag-iyak ng isang dalaga. Aya, anong ginagawa mo rito? Bakit umiiyak ka? Tomas, ikaw pala. Mabilis na pinunasan ni Aya ang kanyang pisngi. Nakita niya si Tomas na naglalakad at may dala pang parcel. Mukhang hindi pa rin ito tapos sa pagdi-deliver. Si Tomas kasi ay kaklase niya nung high school. Ngunit dahil sa kinailangan din ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang lola, tumigil ito sa pag-aaral. Malapit sila sa isa't isa noon. Dahil lang naman sa kanyang ina kung bakit ayaw niya ito makita palagi. Ano nangyari? Bakit hindi ka pa umuwi? Paniguradong hinahanap ka na ng mama mo. Ha? Anong hinahanap? Sa bagay, wala na namang ulam sa bahay. Kaya ako na naman ang kukulitin niya. Nag-away ba kayo ng nanay mo? Dahil ba yun sa patuloy niyang pag-order sa online?
Oo, kanina nag-away kami. Pagod na ako, Tomas. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Bakit? Hindi ba't tumatanggap ka ng labada kay Aling Linda? Hindi na. Nakabili na sila ng washing machine eh. Hindi na nila ako kailangan. Ngayon hindi ko na alam ang mangyayari sa amin. Sinubukan ko pa makiusap kay Mang Berto. Kahit nga tagalinis na lang ng bahay nila. Katulong, ganun. Kahit hindi na muna nila ako bayaran. Tingnan lang muna nila yung kaya kong gawin. Ano? Sinabi mo yan sa kanila? Naku, tuwang-tuwa na naman ang mga yun dahil may maiisahan sila. Ganyan ang gusto nila yung libre. Kahit nga sa shipping fee kapag umu-order sila online, binabarat pa nila sa akin. Kulang ang binabayad nila at wala akong magawa dahil may pagkakautang din sa kanila si nanay. Nakakainis. Yun nga, masaklap eh. Alam kong ganun sila kasakim pero wala rin akong magawa para makawala. Kailangan ng pamilya ko eh. Hindi ko alam kung kailan pa kami makakatakas sa cycle na to. Nawawala na ako ng pag-asa, Tomas. Naglakad naman papalapit si Tomas sa dalaga at pinagmasdan ng nakakaawa nitong mukha. Naisip niya na kung may magagawa lang sana siya para kay Aya. Hayaan mo, may karma naman lahat ng bagay eh. Kung mabuti ka sa kapwa mo, kabutihan din ang babalik sa'yo. At sila Aling Linda, sa pagiging kapitalista nila, siguradong ikapapahamak nila yun. Kung pwede nga lang hilingin na sa akin na lang ang pera nila, Tomas. Para hindi ko na kailangan mahirapan. May tataguid kong pamilya ko at hindi naman mo problema. Hindi ba't nagiging sakim ka na rin yan, Aya? Huwag nating kainggitan ng mga bagay na hindi sa atin. Hindi natin alam pag masyado tayong umaasa sa mga bagay, yun pala ang maaaring pumatay sa atin. At paano naman tayo mamamatay sa pera? Kaya nga nitong magpahaba ng buhay eh. Hindi may mga mayayaman na hindi na nila napapakinabangan ng kayamanan nila kasi tanging Diyos lang ang makakapagdugtong ng buhay. Akala mo ba porke maraming pera ang isang tao wala nang problema? Hindi pera ang sagot sa lahat. Maswerte pa rin tayo dahil kahit mahirap tayo, buhay pa rin tayo. Buhay nga pero hirap naman ako. Aalis pa si inay para magtrabaho. May iwan sa akin ang mga kapatid ko. Paano ko aasikasuhin ang mga yon kasabay ng pag-aaral ko? Napabuntong hininga na lang si Tomas. Hindi na siya nakasagot pa ng talikuran na siya ni Aya. Kung hindi niya kailangan mag-deliver, susundan niya pa sana ang babae. Gulat na gulat naman si Aya nang makarating siya sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang mga kapatid na kumakain ng isang buong inihaw na manok. Oh, Aya, nariyan ka na pala. Kumain ka na. Nauna na ang mga kapatid mo dahil gutom na sila. Ikaw po ba ang bumili niyan, Nay? Saan galing ang pera mo? Sa katapusan pa ang padala ni Itay ah. Huwag ka nang magtanong, kumain ka na lang. Sige ka, baka maubusan ka. Ang mga kapatid mo pa naman walang patawad kapag gutom. Kahit may pagdududa, pumutol na si Aya ng isang pakpak. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ng kanyang ina at akmang isusubo niya yun nang may kumalampag sa kanilang pinto. Hoy, Dalisay, lumabas ka dyan! Magnanakaw ka! Harapin mo ang kaso mo! Agad namang napabalikwa si Aya saka lumabas ng bahay. Nakita niya si Aling Linda na may kasamang mga pulis. Hoy, Aya, umayos ka ha? Huwag kang gagaya sa nanay mo. Siya na nga itong pinapautang, siya pa itong may gana magnakaw. Nasaan ang nanay mo? Ilabas mo siya. Ipapakulong ko siya. Nilingon ni Aya ang kanyang ina at nagulat siya nang makitang wala na ito. Napatingin siya sa bintana na tinatanaw ng kanyang mga kapatid. Ano? Nasaan ang nanay mo, Aya? Huwag mo sabihing tumakas na siya. Mamang pulis, ano pang iniintay nyo? Halugugin nyo ang bahay nila. Malaking halagang nawala sa akin. Sinanggi ni Aling Linda si Aya na ngayon ay nakatulala na lamang sa kawalan at hindi makapaniwala. Tumakas ang kanyang ina at kasabay noon ay ang pag-iwan sa kanya ng lahat ng responsibilidad. Kahit pagpatak ng mga luha ay hindi niya na nagawa ng gabing yun. Masyado siyang gulat sa lahat ng nangyari at nakita niya na lamang ang sariling isang tagasilbi sa bahay ni na Aling Linda at Mang Berto.
Ano na naman tinutunganga mo dyan, Aya? Talaga bang gusto mo maging taga-silbi dito sa bahay? Hindi ba't ikaw ang nag-offer kay Berto na magtrabaho rito nang wala mo ng bayad? Well, ngayon, wala talagang bayad dahil maraming utang ang nanay mo na kailangan mong bayaran sa akin. Si Aya naman ay napalingon sa babae. Kasalukuyan siyang nakasalampak sa sahig at may hawak na basahan dahil naglalampaso. Pero kinuha mo na ang mga gamit namin, Aling Linda. Ibinenta mo pa ang mga kapatid ko sa iba para pagkakitaan. Hindi ko pa matawagan si Itay para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. At bakit? Gusto mo bang malaman ng tatay mo nangyari sa inyo? Kung paano kayo iniwan ng nanay nyo? Saka bakit ka sumasagot sa akin? Anong karapatan mo? Isa ka lamang katulong. Nagre-reklamo ka na kinuha ko mga gamit nyo, pero nung ibenta ko, halos wala rin namang halaga. Ang mga kapatid mo lang ang napakinabangan ko. Kahit papano, binabayaran ako ng mga tumanggap sa kanila bilang katulong. Ikaw lang tong maraming sinasabi, wala namang ginagawa. Baka gusto mong palayasin na rin kita para diyan ka na lang sa kalsada manirahan at mamatay sa gutom. Linda, huwag ka na mag-aksaya ng laway at lakas sa babaeng yan. Ini-stress mo lang ang sarili mo eh. Halika na rin sa kwarto. Marami pa tayong bibilangin. Narito, may dala akong mga supot ng pera na nasingil ko mula sa mga nangutang sa atin. Mabuti pa nga. Sawang-sawa na ako makipag-usap sa babaeng yan. Bakit pa kasi natin tinanggap dito yan? Naglakad na papasok sa kwarto si Aling Linda. Si Mang Berto naman ay lumingon pang muli kay Aya para kausapin ito. Hoy, umayos ka ha. Hindi kita tinanggap dito para maging pabigat. Ayusin mo ang trabaho mo kung ayaw mo masaktan mamayang gabi. Diyan ka na nga! Napaluha na lamang si Aya. Gaano man kataas ang araw sa langit, hindi ganon kataas ang pag-asa niya. Gabi-gabi siyang nakakakita ng demonyo sa kwarto niya at bukod doon, nilalatigo pa siya ni Mang Berto para magtino. Kaya naman naiipon na sa kanyang loob ang galit na nagagawa niya ng manalangin ng ikasasama ng mag-asawa. Mamamatay din kayo. Mapupunta sa akin ang lahat ng kayamanan nyo. Mamamatay kayong dalawa. Bulong yun ni Aya sa hangin habang masama ang tingin sa pinto ng kwarto ng mag-asawa. Isang anino naman ang dumaan sa gilid niya. Palagi itong bumibisita at si Aya naman ay sumusunod doon para makipag-usap. Aya, sinong kausap mo? Natigilan si Aya sa tumawag sa kanya at yun ay si Tomas. Ha? Wala. Anong ginagawa mo rito? Magde-deliver ka ba kina Aling Linda? Nandun sila sa kwarto at nagbibilang ng kayamanan nila. Hindi naman sila ang pinunta ko rito kundi ikaw. May gusto akong ibalita sa'yo. Ano naman yon? Nakita ko mama mo sa kabilang bayan. Nagtatrabaho siya. Nagkausap kami at kinukumusta kanya. May gana pa siyang kumustahin ako pagkatapos ng ginawa niya. Mukhang inaayos niya na ang buhay niya ron, Aya. Nangako siyang babawiin niya kayo. Mag-iipon lang daw siya. At kapag sumahod siya, sa akin niya na lang daw ibibigay para iabot sa'yo. Babawi daw siya. Hindi na kailangan. Huli na ang lahat para bumawi pa siya. Nasira niya na ang mga buhay namin. Nagsisisi na siya sa mga nagawa niya, Aya. Nagsisisi? Pagkatapos ng lahat? Pagsisisi lang ang kaya niyang gawin? Iniwan niya kaming 5 anak niya nang walang paalam. Kumakain ng pagkain galing sa nakaw. Tapos umaasa siyang mapapatawad namin siya. Kung maayos lang sana siyang ina, hindi kami malalagay sa ganitong sitwasyon. Sana nga hindi niya na lang kami pinanganak kung ganitong buhay lang din naman ang madadatnan namin sa mundo. Pagod na akong umasa, Tomas. At ikaw, kung ipipilit mo pa sa akin ang nanay ko, mabuti pa wag ka na lang di magpakita sa akin. Dahil kaya ko na ang sarili ko. Dito na ako magtitiis, dito na ako mamamatay. Kung ganun umalis na tayo rito. Itatakas na kita, Aya. Sumama ka na sa akin at magsimula tayong muli ng panibagong buhay. Hindi ito ang buhay na nararapat sa'yo. Halika na. Utang na loob, Tomas. Isa ka pa. Lubayan mo na ako dahil hindi kita kailangan. Hindi ako sasama sa'yo dahil isa ka pang walang pera. Tinulak ni Aya si Tomas bago bumalik sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto at nagkulong.
doon ay patuloy siyang umiyak. Ngunit muli siyang dinalaw ng isang malagim na anino. Nagsimula siyang magsindi ng mga kandila na kahit umihip ng malakas ang hangin, hindi ito namamatay. Nakapikit si Aya at hindi makamulat. Abala sa pagbulong ng mga sumpa na itinuro sa kanya ng anino. Bariyay maging abo, papel maging hangin, ang kamay ng mga sakim mapipitpit sa dilim, lunurin sa salapi hanggang mabawi, ang hininga ng gahaman, matabunan ng kasakiman, maglaho na, maglaho na, maglaho na. Malakas na sigawang narinig mula sa kabilang kwarto. Yun ay galing kay Aling Linda na kasalukuyang natutulog. Ngunit nagising nang may bumagsak sa kanyang mabigat. Berto, gumising ka! Ang mga pera nagsihulugan! Tulungan mo ako, hindi ako makahinga! Pero Linda, mas lumarami sila. Tignan mo ang baul. Unti-unti nabubuksan. Umaapaw ang mga barya pati na rin ang mga ari-arian nating ginto. Mamaya mo na halongkatin yung mga baul na pera natin, Berto! Tulungan mo muna ako rito! Ang mga papel na pera na tumba sa salansan, may nakadali yata. Pumunta ka na rito, hindi ako makabangon. Pero Linda, patuloy silang dumarami. Hindi ba dito ang gusto mo? Oo nga, gusto ko nga to. Pero paano ko naman yan mahahawakan kung hindi naman ako makatayo dito? Ang bigat! Hindi ko mahawi. Para akong dinadaganan ng simento. Berto, tulungan mo na ako, hindi na nga ako makagalaw. Naglakad si Berto palapit sa kanyang asawa. Ngunit hindi para tulungan, kundi titigan lang. Hinaplos lamang nito ang buhok ni Linda. Huwag ka mag-alala, Linda. Iingatan ko itong lahat. Magpapatayo ako ng magandang bahay na puno ng ginto. Para kahit wala ka na, narito pa rin ang alaala mo. Anong sinasabi mo? Balak mo ba akong iwan dito? Ungas ka pala eh. Wala kang utang na loob, Berto. Ako ang dahilan kung bakit mayaman tayo. Pakawalan mo ako rito. Lalaban pa sana si Linda nang takpan na ni Berto ng isang rolyo ng pera ang bibig niya. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Aya. Makakatunog yun na dumarami ang pera natin. Makakuhanan niya tayo eh. Magnanakaw pa naman ang nanay niya. Huwag kang mangamba dahil sa gintong kabaong din kita ililibing. Gintong bulaklak din ay bibigay ko sa'yo. Kung makakagawa lang din ako ng gintong mga luha, bakit hindi? Masyado mo akong minaliit noon eh. Nakalimutan mo yata ang pera kung dahilan kung bakit marami kang pera ngayon. Ngayong wala ka na, hindi mo na ako mapipigilan. Tapos na ang pakinabang ko sa'yo kaya itatapon na rin kita. At si Aya, siya ang kakasamahin ko. Wala siya magagawa dahil ako masusunod. Humahalakhak pa ng malakas si Berto habang binabalot ng itim na usok. Tuwang-tuwa ang mga demonyo na nakapaligid sa kanya na naghihintay lamang ng tiyempo. Nilingon ni Berto ang mga salapi at pinagmasdan. Hindi ko alam kung bakit kay tuluyang dumarami. Pero baka gantimpala ito ng langit dahil mapagpautang kami. Ako na maghahari simula ngayon. Ako na ang may-ari ng lahat ng ito. Ngunit natigilan si Berto nang makita ang labis na paglaki ng mga ginto dahilan para hindi siya makalabas. At ang mga barya nagsitapunan sa sahig. Doon niya napagtanto kung saan ito nagmumula. Nang makaramdam siya ng sunog sa kanyang balat, lumalabas sa kanyang katawan ang mga barya. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Tulong! Aya, tulungan mo ako! Nandiyan ka ba sa labas? Tulungan mo ako! Buksan mo ang pinto! Hindi ito maaari, Aya! Ang mga pera ko! Akin lahat ito! Hindi ito pwedeng mapunta sa hampas lupang babaeng yon! Napadilat naman si Aya nang sandaling tumahimik na ang buong paligid. Patay na rin ang mga kandilang nakapalibot sa kanya. Agad siyang lumabas para puntahan ang kwarto at nang buksan niya ang pinto, umago sa mga pera sa harapan niya. May mga bahid ng dugo. Wala na sila. Patay na. Patay na sila Aling Linda at Mang Berto.
Nagawa ko. Nagawa ko silang patayin. Ngayon malaya na ako. Malaya na kami. Aya, Tomas, anong ginagawa mo rito? pinatay mo sila, Aya. Ano naman sa'yo? Bakit? Isusumbong mo ba ako sa mga pulis? Kung ganon, babahagian kita. Magkano ba ang gusto mo? Ang lahat ng perang ito, sa akin na ngayon. Kinuha mo ang mga perang yan sa masamang paraan, Aya. Hindi magiging maganda ang buhay mo kapag ginamit mo ang mga yan. At anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang yan dyan at kunin ng iba? Hindi ako makakapayag. Akin tong lahat. Aya, magunos dili ka. Hindi na ikaw ang Ayang kilala ko. Ano ba nangyari sa'yo? Wala ka na dun. Umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo dahil lang sa perang yan. Masyado ka na nagpapalamos sa kasakiman. Nahawa ka na kina Aling Linda at Mang Berto. Gusto mo bang ito rin ang maging katapusan mo? Ako ang gumawa niya sa kanila. Bakit? Isinusumpa mo rin ba ako na maging kagaya nila? Makikipagtulungan ka ba sa espiritu ng mangkukulam para patayin din ako? Kung ganun yun palang ginawa mo. Pero pasensyaan na lang tayo. Dahil hindi kita hahayaang mamatay. Paniguradong kukunin ka nila kapalit ng mga ito. Kaya mabuti pa sunugin na ang lahat ng mga perang nandito. Naglabas ng lighter si Tomas at agad na ibinagsak doon sa loob ng kwarto. Napasigaw naman si Aya at akmang papasok pa nang pigilan siya ni Tomas. Anong ginagawa mo? Bakit ba hindi mo na lang ako hayaan sa gusto ko? Ayaw mo ba akong makita maging masaya? Nagsimula ng lumuha ang dalaga habang hinahampas ang dibdib ni Tomas. Ngunit niyakap lang siya ng lalaki. Magsisimula tayong muli. Magiging masaya ka. Hindi sa ganitong paraan, Aya. Kasama ng mga papel na yon ay naging abo na rin ang mga katawan ni na Aling Linda at Mang Berto. Tinulungan naman ni Tomas na makatakas si Aya at saka dinala ito sa kanilang bahay. Nakatulala lang ang dalaga habang umiiyak at hindi na namalaya na ilang araw na ang lumipas. Samantala, unti-unti niya namang nakikita ang masasayang mukha ng mga kapitbahay. Ang mabilis na pag-unlad ng mga ito. Narinig niya na nagising na lang daw ang mga ito na may kahon sa harap ng bahay nila at kapwa nagulat nang may makitang ginto. Yun daw ang naging malaking tulong para makaahon sila sa hirap. Ikaw ba ang gumawa nun, Tomas? Ikaw ba ang nag-iwan ng mga ginto sa kabahayan dito sa bayan natin? Bumalik ako sa bahay ni na Aling Linda. Hindi nasunog ang mga ginto at mga barya. Kaya ipinamigay ko yun sa kanila. Naisip ko na pera din naman nila mga yon na kinurakot lang ng sakim na mag-asawa. At heto, narito ang bahagi mo. Ipinakita ni Tomas ang ledger na punong-puno ng pera. Napaluha na lang si Aya dahil sa wakas, makukuha niya na ang mga kapatid niya. Kung ganito pala ang plano mo, sana sinabihan mo ko. Yan ang pera mula sa nanay mo. Siya ang gumawa ng bank account na yan na nakapangalan sa'yo. At nilagay ko rin dyan ang mga pera niya na sinakim ni na Aling Linda. Ang sabi niya, ibigay ko raw sa'yo. Hindi ka naman na siguro galit sa kanya, di ba? Napahagulgul na lamang si Aya at napayuko. Hindi niya inaasahan na makakakita pa siya ng liwanag. Na para bang bumawi ang Diyos sa kanya. At ngayon ay napupuno na lamang siya ng pagsisisi sa mga nagawa niya noon. Kasabay ng pagpapasalamat dahil nararamdaman niya ang pagpapatawad. Marami siyang natutunan at una na roon ang huwag maging sakim. Dahil ang pagiging sakim ay isang sakit na nakakahawa na maaaring magdulot sa iyo ng kamatayan. Wakas!